Tsuhin ni Marcos Jr. nagnakaw ng 3.5 billion pesos. At ito, Amy Marcos may panibagong pambubudol na naman at dinidebensahan na naman ng kanyang kapatid mapatungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Eto na naman nga tayo. Eto na naman tayo. Oo, tsaka ito yung ehersito, JB Ehersito, binanatan na si Marcos Jr. Anak ng teteng na naman. But pumunta muna tayo doon kay Amy Marcos. Grabe, at pagkatapos ng pagpunta niya ng dahig, kesyo, geto, ganyan, ngayon namubudol ka na naman. Sabi ko sa inyo hindi kami nagkamali sa mga sinabi namin na darating ang araw na talagang ang kapatid ay kapatid. Talagang hindi mawawala yan. Talagang didepensahan at didepensahan yan ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, ang kanyang kapatid na si Marcos Jr. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Ang kulit nyo kasi. Yung mga naniniwala pa dyan kay Amy, aba naku po. Maggising-gising na kayo sa katotohanan, ha? Oo. Nabubudol na naman kayo. So eto na nga, may isang video dito na ipapanood ko sa inyo na talagang lantaran na pagnanakaw ng tsuhin ni Marcos Jr. No, talagang biruin mo 3.5 billion kung habulin nila yung 125 million kay Vice President Sara Duterte, pero bakit ito hinahayaan lang nila? Porket ba tito mo ganun lang? At bago lahat mga banateros, may ipapakita na naman ako sa inyo mga picture. Eto, grabe na naman to, no? Etong mga picture na to, asan na yan yung picture? Oy. Tsaka yun pala, no? Yung litrato na tambak ang pera sa harapan ni Martin Romualdez. Pero dito muna tayo, yan grabe na naman. Utang na naman. Nangutang muli ang Pilipinas sa pagkakataong ito mula sa France. Magkano to? 15 billion? Eto, umabot sa 25, ano ba to? Ano bang ganun yun? Hindi ko alam kasi kung dollar ba yun. Ano ba yan? Na 250 million o humigit, kumulang na 15.8 billion ang concessional loan na nakuha ng gobyerno para sa mga programang kaugnay ng climate action ayon sa Department of Finance pala. France to. Department of Finance. Ang dami mo lang Marcos. Pwede nga nang may bago ka na namang code na Ikaw na si Boy Utang. Grabe. Saan gagamitin to? Saan gagamitin tong ano na to? Itong 15.8 billion. Para saan yan? Climate action. Ang laki ng pondo tas wala naman nararamdaman. Lalo ngayon magtatag-ulan na. Naku po, eto, may panibagong utang. Malamang sa malamang, baka yung 8% na yan. Yan lang ang maitulong sa taong bayan. Tapos yung 15, alam na this. Grabe, no? Wala na talagang humpay. Nasaan yung pinagbentahan ng gold? Yun yung tanong dyan. Nasaan yung pinagbentahan ng gold? Ba't tayo utang ng utang? Dahil laki-laki ng pinagbentahan ng gold. Saan napunta yun? Hindi naman halos na napapakinabaan, hindi nga halos naramdaman ng taong bayan yun. Grabe, no? Boy utang talaga. Lupit mo, Marcos. Samantalang, nandito pa ang isa pa. Yan, si John Beck Remulla. She's bulldog, a pitbull. Everyone should be afraid when you tell General Torre to attack. He attacked. Maganda. Kung may Bato de la Rosa, may Bulldog Torre. Oo, ang lupit, no? Oo, siya.
Nakakatawa lang dito. Puta na, ang dami-dami pwede babagsak. Talagang pinakita mo dyan, John Vic Remulla na aso ni Marcos si Torre. Bulldog. Pero yun pa man, may kasabihan nga, kahit anong laking ngipin ng isang bulldog, hindi niya pa rin kayang kagatin ng isang bato de la Rosa. Alapit, no? Utay na. Sana all. Mapapasana all ka na lang dito sa mga to eh. Oo, bulldog. Kung bulldog si Torre, ano naman si Pardo? Garapata. Sorry na. Joke lang. Si John Vic, ano kaya ni Marcos si John Vic? Askal. Yung kuya niya, ano naman siya ni Marcos? Askal. Chihuahua. Ay, naku mo, grabe, no? Yan yung mga natin. Samantalang, mapunta tayo dito sa supalpal ni Ejercito, ni JB Ejercito. Dito, dismayado siya sa hindi pagpapatuloy ng mga railway at mga build project ni Pangulong Duterte na hindi itinutuloy ni Marcos Jr. ngayon. So panoorin po natin. Dismayado si Senador JB Ejercito sa pagkakabinbin ng mga malalaking railway project sa ilalim ng Administrasyong Marcos na anya'y nagpapabagal sa pagsulong ng bansa at pagsasakatuparan ng mga proyektong nasimulan sa Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita. Ayon kay Senador JB Ejercito, tila nabalam at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay papaabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. Naku, kahit naman malaman, posible naman tanga ba siya? Hindi niya alam yan. Kahit hindi niyo na ipabot sa kanya yan, alam niya yan, sadyang nagtatanga-tangahan lang siya. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Aniya, mahalaga hindi lamang sa konektibidad, kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung NSCR and the Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 pa, panahon pa ng President Erap, North Rail, South Rail, we lost already almost 30 years. Sabi ng Senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na zero budget. Nilagyan ng Senado yan ng at least 200 million each for the Project Management Office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung asan ngayon? Yung monitoring ng right of ways na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Gate niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ejercito ng panghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. Nanghinayang ako doon sa momentum, with the biggest mandates ever received by both the President, the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung bangayan na humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment. Yun na nga alam nyo hanggang ngayon, but hindi lang din naman si JB Ejercito, kundi buong Pilipinas ang sumisigaw ng
ng ano na bakit nawala ang build project na nasimulan ni Pangulong Duterte. Ang masakit pa dito ay ang daming pondo na nawawala sa gobyerno, pero wala naman tayong nakikitang kinakahinatnan ng mga perang yun. May pangako pa nga si Marcos Jr. pagkatapos daw ng termino niya ay meron na daw subway, yung nasimulan din ni Pangulong Duterte yun, no? So project din ng administrasyong Duterte. So tutusin lang po, marami lang talagang hindi nakakalam, pero nakatenga ho lahat ng halos sa mga build project ni Pangulong Duterte. May mga 10% to 20% po na hindi pa natatapos, na dapat ay tapusin na lang sana ng susunod na administrasyon. Kaso ang inaatupag nga ngayon, gaya ng sinabi ni Senador JB Ejercito, na ang aga ng kanilang pamumulitika, ang aga ng bangayan, no, na imbis dapat doon mag-focus sa mga proyekto at para makasabay naman din tayo sa ibang mga bansa, kaso ang nangyayari puro na lang Duterte mapapanood natin sa mga balita. Kesyo Duterte, mamamatay tao, Duterte, drug lord, Duterte, masamang tao, pero yung mga proyekto na dapat ay yun ang nalalaman ng taong bayan kung kamusta na yun, wala man lang silang update. Kasi nga, paano magkakaroon ng update? Wala naman nagagawa. So, wala talaga. No? So, JBRs ito, mga ilang araw may kaso ka na din. Baka ikaw yung sunod na ma-impeach. dahil diyan sa sinabi mo, no, na parang dismayado ka sa administrasyong Marcos. Sa huli, nananawagan si Ejercito na sana'y matapos na agad ang issue ng impeachment para naman muling matutukan ang mga totoong problema ng bansa. Ang worry ko rito, yung sabi ko nga, Vietnam is already leaving us. Nakalamang na sila na they're doing all the right things. Hindi lang habang sa tayo Vietnam, nakastagnate. Hindi lang sa hindi lang sa Vietnam, kundi sa Africa, wala na, nalamangan na tayo. Sobrang sobrang napag-iwanan na talaga ang Pilipinas. Akala natin, no, sa totoo lang, sobra talagang laking pagsisisi dahil kung si Inday Sara Duterte lamang ang naging presidente ng Pilipinas, ay yung mga build project na yan ay baka tapos na ngayon at baka humahabol na rin tayo sa mga kapitbahay nating bansa. Kaso wala, ang naging presidente hindi, yung bagyo nga na sa Bicol lang nangyari, hindi niya alam kung ano gagawin. Samantalang ito, may magandang PDP. PDP Council forthwith, hindi dahilan para madaliin ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. So panoorin po natin. May paglilinaw ang isang legal expert para sa mga humihiling ng agarang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, si MJ Mondihar sa ulat. Ginagamit ng ilang grupo ang salitang forthwith sa 1987 Constitution para igit ang mabilisang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanila, ang forthwith sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ay nangangahulugang dapat agad simulan ang paglilitis sa Senado matapos ang transmission ng Articles of Impeachment. Pero giit ng PDP Laban Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion, hindi agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith. Anya, ang tamang interpretasyon nito ay ang pagsisimula ng paglilitis sa takdang panahon na itatakda ng Senado bilang impeachment court. It should be interpreted in consideration of the requirement that an impeachment complaint should be verified, that an impeachment trial... Bago ituloy ang anumang proseso ng impeachment, kinakailangan matiyak na ang reklamo ay verified at sumusunod sa due process. Ayon sa batas, ang reklamo ay dapat may kasamang sworn statement mula sa nagrereklamo, batay sa personal na kaalaman o mga dokumento at may sapat na ebidensyang sumusuporta dito. Kung hindi ito masusunod, may panganib na mabasura ang kaso dahil labag ito sa saligang batas. In this case, hindi kasi verified. Ang tingin natin, may problema iyon sa verification requirement dahil po minabilis masyado yung pag-file noong February 5 of 2025. At saka hindi rin inaksyonan yung first 3 impeachment complaints, no?
tinulugan nila ito. Ayon kay Attorney Torion, may seryosong problema sa ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Masyado raw itong minadali na ihain noong Pebrero 5. Samantalang ang 3 naunang reklamo ay hindi pinansin o inaksyonan ng Kamara. Ipinunto rin ni incoming Senator Tito Soto III na hindi na-refer sa Senate Committee on Rules ang reklamo kung kaya't hindi ito opisyal na tinatalakay sa Senado. They sat on the 3 earlier complaints of the Vice President or against the Vice President. And then all of a sudden, on the last day of their session, they filed on February 5 of 2025 the 4th complaint, no? Without due process. Git ni Torion, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso dahil mag-a-adapt ng bagong rules ang Senado sa 20th Congress. Hindi na rin daw maaaring gamitin ng lumang impeachment rules ng 19th Congress. Ewan ko na lang kapag ginamit pa nila yun, ewan ko na lang talaga. Sobrang ewan na ng gobyerno. Niya, kung ipagpapatuloy ito sa kabila ng mga paglabag, posible magkaroon ito ng masamang epekto sa justice system ng bansa. Yan na talaga mangyayari dyan. Tsaka, siguro naman din, alam din naman ng Congress kung bakit, kasi obvious naman, kitang-kita nyo na kung gaano sila magmadali, di ba? So kaya siguro din nila minamadali dahil hindi na nga talaga ito pwedeng itawid pa sa 28th, tama ba? 28th, 98th Congress. This is motivated by bad faith, and if this will not be stopped, this will really create a bad precedent to our country. Para sa yan so linaw-linaw niyan mga kabanateros, no? So dapat naman, ewan ko ba, yun nga, kagaya nung sinabi nga ni JBRC to, imbis na sa Duterte sana mag-focus, dapat tapusin na yung impeachment na yan at wala naman talagang dapat ipataw na impeachment kay VP Sara Duterte at mag-focus na sa totoong problema ng Pilipinas. Kaso nga lang yung gobyerno natin ang tigas ng tigas ng mukha. Oo, ang tigas ng mukha. Talagang Duterte lang ng Duterte para alam nyo, kawawa nga tayo dito pagtapos ng termino ni Marcos Jr. Pustahan tayo. Sandamakmak na utang natin, wala pang proyekto na nagaganap sa Pilipinas. At syempre, kapag may bumabanat sa kanilang mga boss, andyan ang mga garapata. So eto na nga, pakinggan natin yung banat ng mga congressman sa kay Chis Escudero. Pumalag ang ilang kongresista sa patutsada ni Senate President Francis Escudero sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Ayon sa Senate President, trabaho umano ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ganito ang trabaho ng Senado. Ginawa ni SP Escudero ang pahayag sa gitna ng mga issue ng antala sa impeachment proceedings. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Hindi po ang makabayan ang sunod-sunuran sa Speaker of the House. Wag i-divert sa iba-iba pang mga issues, Naku, kayo lang naman kayo lang naman gumagawa ng ganun. Tigil-tigil nyo, mga nyo, tignan mo yung tsura mo dyan, Kundi sagutin na lang, kailan ba impeachment trial? Bakit hindi sinisimulan? Sir, dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Ito pa isa. Never po. Ako sa Alam mo, pare, minsan ang gin, ang sarap talagang tagayin yan. Lalo't kapag maulan, tagay ka ng tagay. Wow! Ay. Ko, bihirang-bihira kami magkita ni Speaker. Actually, nakita kami ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Samantala, giit naman ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, hindi ang House of Representatives ang nagdidikta sa Senado kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara. I think kung meron mang nagdidikta sa Senado, ito ang ating saligang batas. Kung kami mga mababatas ay hindi kami tatalima sa saligang batas, ewan ko na lang kung ano nangyayari sa ating bansa. Bakit ganun? Hinahayaan nyo mangurap yung mga nandyan? Ay, naku, tigil-tigil nyo sa mga paikot nyo.
Wala namang reaksyon ng tanggapan ni Speaker Romualdez sa pahayag ni Senate President Escudero. Subalit na una na nitong sinabi na ipinauubaya na sa Senado kung anong kahihinatnan ng reklamong impeachment na inihain ng Kamara. Rosa Licos, UNTV News and Rest. Lupit, di ba? Talagang yung mga attack dog nagkakandara pa. Ganun naman pala Sino? Sasabihin na naman yung taong bayan na naman to. Katulad nito, yung kanina, asan yun? Ito. Yan, katulad niyang congressman sabi niya, hindi po talagang marami pong katulad na lang po niyan sa nasasakupan ko. Marami pong gusto na i-impeach si Sara. Kasi nanalo po ako Ibig sabihin daw, yung pagkapanalo niya, ibig sabihin daw noon, payag daw ang tiga sa kanila, ang kanilang distrito na i-impeach si Sara. Ang galing, di ba? Kupal. Kupal ka tuloy. Sorry. Ay, eto na. Eto na yung video na ipinagtanggol muli ni Amy Marcos ang kanyang kapatid. Papatungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So panoorin. Asher, bakit sa tingin ni Senator Amy Marcos na interesado rin ang administrasyon na i-dismiss ang kaso? Bernard, baka mapahiya lang sa numero. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos kung bakit sa tingin niya ay mismong administrasyon ay may mga grupong nagsasabi na wag nang ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ano? Joint effort ang pagbubuo ng resolusyon para sa pag-dismiss ng impeachment case ayon kay Senador Amy Marcos. Paliwanag ng senadora, kanya-kanya silang ambag sa draft ng probisyon habang may pagkakataon din na napag-uusapan ito sa floor ng ilang mga senador kasabay ng sesyon ng plenaryo. Aniya, lahat ay naghahanap ng solusyon sa mga issue kaugnay ng impeachment. Kabilang na dito ang usapin kung patatawarin ang impeachment sa 20th Congress. Gayon din kung magtitipon ng ang impeachment court o kung i-dismiss ang kaso. Inaalam din nila ng ilang senador kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, kung nag-delay nga ba ang Kongreso at kung may violation na ito ng 1-year ban sa pagsasampa ng impeachment case. Ayon kay Senador Amy, bagaman walang draft ng naturang resolusyon na nakita siya mula sa admin side, suspecha niya na maging ang mga hindi maka-Duterte ay interesado rin dito. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Ang lupit nyo talaga. So pinapaano niya rito, pinapalabas niya na hindi daw talaga interesado ang admin sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bakit nga hindi pinahinto nga ng kapatid mo nga sa Congress yan? Baka nakakalimutan mo, presidente nga ang kapatid mo. Isang utos niya lang na wag yan ituloy, kanselado yan. Depende na lang kung si Marcos Jr. takot sa pinsan niya. Yun. Mini natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. Para naman sa presidential sister, nais niyang questionin ang proseso ng pagsasampa ng impeachment ng Kamara sa Senado. Ito ay dahil hindi agad na ipinadala ang kaso sa Senado at nakaapat na impeachment complaint pa bago ito ay proseso ng mababang kapulungan ng Kongreso. Para sa akin, personal lang walang resolution to, dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ang Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024.
Bernard, dahil sa dami ng argumento sa impeachment, sinabi ni Senador Amy Marcos na inaanyayahan niya ang mga senador na magkaroon sila ng caucus o pagpupulong upang mapag-usapan ang magkakaibang opinyon. Inaasahan ng senadora na isasagawa nila ang caucus bago ang June 11 kung kailan nakatakda yung pagbabasa ng Articles of Impeachment na siyang hudyat ng pagsisimula ng paglilitis. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Bernard. Asher, ano na ba ang latest dyan sa di umano ay resolution para i-dismiss nga itong impeachment kay Vice President Sara Duterte? Di ba, inamin na ng isang senador sa kanyang opisina ng galing. Meron na bang na-file ngayon? At kung ito ba ay maipafile, ano ba ang proseso na pagdadaanan nito? Ano yung proseso? Explain it! Yes, Bernard, ito ngang kumalat na draft ng resolution para nga sa pagdi-dismiss ng impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Ito nga ay inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Senadora Leonard. Hoy, ginawa mo bayot si Senator Bato siya yung isa sa mga gumagawa ng draft nito dahil mayroon pa ring ilang mga draft nila na kumakalat din na hindi naman nila masabi kung sino-sino yung mga gumagawa noon. Ngunit ang sabi niya Senadora de la Rosa, kung hindi ngayong linggo ay sa susunod na linggo nga nila ito ifa-file para ito mapag-usapan bago yung huling sesyon o bago ang huling sesyon ng 19th Congress, which is yun nga yung June 11. Sa ngayon, wala pa rin kinukumpirma ang panig ni Senador de la Rosa kaugnay nito. Ngunit sinabi na rin ni Senate President Francis Chis Escudero na kapag ito ay inihain sa plenaryo ay kanila itong aaksyonan, pagdedebatihan at pagbobotohan. Ngunit hindi pa nga rin malinaw, Bernard, kung ano yung magiging susunod na mangyayari dito. Naninilinaw nga natin sa ilang mga mambabatas dahil may iba-iba silang mga opinyon kaugnay dito sa kung ano ang mangyayari, kung sila ba ay papayagan ba na sila ay magbotohan, kung alam nyo, ito sa mangyayaring botohan dito sa impeachment, maraming magugulantang talaga dito. Dito natin malalaman at makikilala lalo kasi may mga ano talaga dito non-expected. Wow, English yun May mga non-expected na mga senador na buboto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. No, talagang meron ganyan. At meron din naman na mga senador na akala natin pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, pero darating yung time na hindi din pala. So sa madaling salita, may mga mabubunyag na mga baho din dito sa impeachment na to. Kaya ako, hindi ako pabor Hindi ako pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, pero gusto ko din na magkaroon ng trial na yan para dyan din natin lubos na makilala at lubos nating masala kung sino talaga yung mga karapat-dapat ng mga senador, lalong-lalo na yung mga bagong senador na inihalal natin. No, diyan natin talaga makikita yun. No? So syempre, alam niyo yung Senate nga, sabi ko sa ilang beses ko sa inyo na ulit na talagang pinapangalagaan din nila yung political tawag dito, journey nila dyan sa Senado. Hindi yan katulad ng Congress na pera-pera lang. Sa kaugnay nga sa pagkukonvene nila bilang impeachment court na sinasabi naman ng ilan na ito ay otomatiko dahil ito ay tinatawag ng konstitusyon, alinsunod nga yan doon sa batas na sila ay dapat mag-convene bilang impeachment court. Ngunit may sinasabi ang iba namang senador na ito ay kukwestiyonin pa dahil mayroon silang kagaya nga ng sinasabi ni Senador Amy Marcos na yung validity pa lang nitong articles of... Biruin mo, ito lang nakakainis dito, no? Ano nito? Matagal na usapin nito. Talagang yung mga trial pa lang nito talagang ano. So, ganun lang nasasayang ang oras ng mga senador na dapat may iba pa silang asikasuhin bukod dito sa impeachment na to.
So sa madaling salita ay dapat halimbawa na lang about sa ano bang maganda about sa pagsasabatas ng mga katulad na lang yan yung kay Marcoleta, halimbawa lamang yung pagbaba ng bill or bayarin sa kuryente. So dapat, 'di ba? Yun muna ang pagdiskusyonan nila diyan kaysa dito sa mga ganitong larangan na wala na mga kwenta-kwenta. Hindi ko sinasabing walang kwenta si Vice President Sara Duterte, pero ang pinupunto ko dito, walang kwenta itong impeachment na 'to. Wala talaga, promise. Talagang alam mo, magsasayang lang sa oras etong mga senador at bandang huli mga Duterte, si Vice President Sara Duterte pa rin ang mananalo. Yun yung pinaka yun yung pinaka malupit diyan. Samantalang ito, sino to? Si Escudero, yan. Oo, balikan natin tong issue na to ng COMELEC. Binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang Commission on Election or COMELEC upang magkomento kaugnay sa petisyong inihain ng NTF-ELCAC laban sa resolusyon ng poll body na nagsasabing isang election offense ang labeling o pag-uugnay sa kandidato sa kriminal o teroristang grupo habang nangangampanya. Si Margot Gonzales magbabalita. Sa gitna ng mainit na kampanya para sa 2025 national and local elections, naglatag ng malinaw na babala ang COMELEC. Bawal ang diskriminasyon at ang tahasang pag-uugnay sa isang kandidato sa terorismo o kriminalidad. Isa sa mahigpit na ipinagbawal ng poll body ay ang tinatawag na labeling o ang pagtawag sa isang tao na kriminal o miyembro ng isang teroristang grupo habang nangangampanya. Ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines nakasaad yan sa Section 3 ng COMELEC Resolution Number 11116. Sa ilalim ng resolusyong ito, itinuturing ang labeling bilang isang election offense na may kaakibat na parusang pagkakabilanggo mula 1 taon hanggang 6 na taon. Isang taon lang ang mga yan? Tinutulan ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nasabing resolusyon. Hiniling nila sa Korte Suprema na ideklarang walang bisang polisiya. Naghain ng task force ng petition for certiorari upang questionin ang legalidad ng nasabing resolusyon. Ayon sa kanila, malubhang pang-aabuso umano ng kapangyarihan ang ginawa ng COMELEC dahil wala sa batas na tahasang nagsasaad na krimen ang labeling. Humiling ito sa kataas-asang hukuman na mapatawan ng temporary restraining order ang resolusyon. Napag-alaman naman na bago inilabas ang resolusyon ay meron ng inihain na disqualification case ang NTF-ELCAC. Hindi, alam nyo dito sa pagiging chairman sa COMELEC, yung mga nandyan, yung mga nagmamanipula dyan sa COMELEC, dapat talaga, hindi presidente ang nagtatalaga niyan, dapat taong bayan. Dapat magkaroon din ng butuhan kasi biruin nyo kagaya na sinabi ko, bumoto ka, binoto mo yung tao na yun, pero pagdating sa COMELEC, pag ayaw nila at pinag-initan nila yung kandidatong yun, wala masasayang yung boto mo. So dapat talaga ang mga umuupo dyan sa COMELEC is pinagbobotohan or binuboto or gusto ng taong bayan. Siyempre may kanya-kanya silang plataforma, parang presidente lang din, parang mga senador din, no? Na dapat ganun ang mangyari dyan Para sa akin para sa akin yan ang gusto kong mangyari, na binoboto mismo ng taong bayan yung mga uupo dyan sa COMELEC. Kasi isipin nyo, kagaya na lang yan, Chairman George Garcia, dating attorney ni Marcos Jr. So ano pa ba aasahan mo dun? Diba? Kaya maganda magkaroon ng botohan. Laban sa Gabriela Party List dahil sa ebidensya na ang party list ay tumatanggap ng financial assistance mula sa Gabriela na kilalang organisasyon ng CPP, NPA, NDF na isang teroristang grupo. Naghain ng task force ng DICO case laban sa Kabataan Party List dahil sa paniniwala na ito ang responsable sa mga illegal recruitment na nangyayari sa mga estudyante. Samantala, inatasan na ngayon ng Korte Suprema ang COMELEC na magsumite ng komento sa petisyong inihain ng NTF-ELCAC. Meron lamang 10 araw ang poll body para makapagpaliwanag sa kataas-asang hukuman. Gayunman ayon sa COMELEC, hihiling daw sila ng extension matapos matuklasan na hindi ang Solicitor General ang kakatawan sa kanila sa nasabing kaso. Sa halip, ang SOLGEN ay magsisilbing abogado ng NTF-ELCAC. Inaasahan sana namin na ang Solicitor General ang magde-defend sa komisyon. Pero since dito dalawang ahensya ng pamahalaan ang involved at ang nakita naming abogado ay ang solicitor. Si Kuya, ang sama ng tingin kay Garcia. Sabi yan, sinungaling na naman tong hayop na to. Ayan si Kuya, may hawak na cellphone. Sama ng tingin kay Garcia
Nahuumay na ba? General. So siyempre, walang choice ang COMELEC kung hindi po i-defend ang sarili nila laban do sa petition na final po sa amin, and therefore, yung pong panahon na naibigay sa amin ay maaaring hindi po sapat. Unfortunately, in this case, ang abogado ng NTF and LCAC ay ang Solicitor General. So the COMELEC will be left to defend itself by our law department. Tumanggi naman ang COMELEC chief na magbigay ng pahayag hinggil sa mga disqualification petitions laban sa Kabataan at Gabriela. Ayon sa kanya, mas nararapat ang Korte Suprema nila ilahad ang kanilang panig. Ito na yung tamang pagkakataon niya siguro. Nagpapasalamat na rin kami sa kanila na tinaas nila kami sa Korte Suprema sa bagay na yan kasi nga may mga bagay na kinakailangang masettle. Kasi kung may mga pending cases sa amin tungkol sa issue ng tagging, later on tataas din kami sa Korte Suprema dahil baka mali nga yung definition namin ng tagging. Baka, ibig sabihin may pagdadalawang isip din talaga kayo. Kaya naman baka tingnan mo, pati ikaw, hindi mo sure. Mas malawak silang pagkakaalam sa tagging o baka naman naging napaka-overbreath ng aming definition sa tagging o kaya naman baka naman talagang wala kaming palang kapangyarihan na mag-punish sa... Ba't puro ka baka ngayon? Baka naman, ganyan, baka naman. Hanap ng tete. Isang organisasyon, tao, grupo, pagka sila ay nag-violate ng anti-tagging. Matatanda ang una ng komisyon ng Duterte Youth Party List ang umano'y kakulangan ng COMELEC sa pag-aksyon sa disqualification case ng Kabataan kahit pamamigatin umano ang aligasyon laban sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Yan, alam nyo ba yung yung Kabataan Party List, diba? May mga lumabas na mga nagsalita na ng mga dating membro ng NPA na yung Kabataan Party List, Gabriela, Teacher Party List, ayan po yung mga recruiter ng mga kabataan sa iba't ibang eskwelahan para i-recruit sa pagiging makakaliwa. So sa kanila galing yan, hindi sa akin. Samantalang, eto na nga. Oy, nga pala, COMELEC bago alam mo, tapos na ako sa inyo. Oy, hanggang ngayon, wala pa rin yung manual counting. Nagbibingi-bingihan kayo? Bakit ganoon? Ba't nagbibingi-bingihan kayo sa manual counting? Anong meron nung nakaraan na tsaka pinangako nyo yan na magkakaroon ng manual counting, bakit ngayon ayaw nyo? Alalahanin nyo 8 million ang overvoting. So kaninong boto yung 18 million, sorry. 18 million na overvoting. Diba? Dati na-action na ng COMELEC yan, hindi yung nagaganyan, bingi-bingihan kayo. Aban ako napaka-pangit ata niyang ginagawa nyo. Nung unang ingi-ingay nyo, ngayon tahimik kayo. O, eto na. Ay, hindi yan. Ito ba? Hindi. Eto na, yung tito ni Marcos Jr. na nagnakaw ng 3.5 billion pesos. Panoorin. Iniutos ng Sandigan Bayan ang pagsasauli na hindi bababa sa 3.5 billion pesos na halaga ng sequestered assets ni Benjamin Romualdez, ang yumaong kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos. Grabe, 3.5 billion pesos ipinapasauli. Kung sila, atat sila na malaman at makuha yung 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte, bakit ito napakalaking halaga hindi nila atupagin? O baka sabihin nyo, hindi kasi patay na yan. Hindi kasi wala na yan siya. Hindi pa pwedeng ganun. Aba, kung ganyan na kahit patay na yung tao, dapat managot yan yung mga kamag-anak. Hindi biro to. 3.5 billion pesos. Kung pinamahagi nyo na pang negosyo ng mga kababayan natin, yan napakalaki, napakadami na matutulungan dyan. Diba? So tuloy natin. Ano bang latest dyan? Ang ari-ari ang tinutukoy, ang mahigit 6 na milyong shares ng Philippine Commercial International Bank o PCI Bank. Sinikwester ito halos 40 taon na ang nakakaraan sa alikasyong binili ni Romualdez ang shares of stock sa tulong umano ni Mrs. Marcos at dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ang mahirap dyan. Grabe talaga. Senior. Noong 2003, ipinawalang bisa ng Sandigan Bayan ang sequestration order pero nanatili sa kustodiya nitong shares of stock.
Sa isang ruling ng Korte Suprema noong 2022, sinabing nagkaroon ng grave abuse of discretion sa ginawang ito ng Sandigan Bayan at iniutos ang pagsasauli ng assets ni Romualdez. Dahil final and executory ang ruling ng Korte Suprema, inatasan ngayon ng Sandigan Bayan ang kanilang Executive Clerk of Court, ang Presidential Commission on Good Government at iba pang sangkot sa ahensya na isaoli na kina Romualdez ang assets at kita mula rito. Ano ba? Ay sasaoli na sa kanila. Grabe, no? Buta na, grabe yung pera to, mga banateros. Pangina, 3.5 billion. So noon pa naman pala talagang may tatak ng pagiging korupsyon ng ang mga Romualdez. Talagang talagang markado na talaga sa inyo pala, ha? Aba, lupit nyo mga banateros, mga kabiyaya. Anong maikukomento nyo dyan at sa mga iba pang napanood nyong video, mga nareaksyonan natin, comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share nyo po sa aming mga video ay napakalaking tulong po niyan at syempre para mapanood pa ng iba pa nating mga kababayan. No, at yun, mega love shoutout sa ating mga mahal na senior citizen at OFW sa mga panig ng mundo na patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara TV at sa lahat ng Banateros Brothers and SMNI News Channel. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.